Kabanata 6421. Sinusubukan ka, bulong ni Jessie sa sarili, na natulala. Tumayo si Nuzhan, pumunta sa gilid ng bintana, at saglit na tumingin sa hardin. Walang taga-isla ang simple. Kadalasan, kailangan nating gumawa ng mamahaling sakripisyo kung nais nating makuha ang kanilang tiwala. Si Shingon siguro ay sobrang naghinala noong inalok natin siya ng kasal. Akala niya may pinaplano tayo o ito ay isang paghahanda para sa ibang bagay. Samantala, kailangan ng Shinto-wei ang tulong ng ating pamilya para makapasok sa ating bansa. Gayunpaman, dapat siyang maging alerto kung sakaling may gawin tayong hindi maganda. Kaya nga meron tayong ganitong show ngayon. Kung ako ay isang taong pinahahalagahan ng mga ugnayan ng pamilya, kung gayon siya ay makatitiyak na hindi ko ipagkakanulo ang aking bansa para sa kapakanan ng pakinabang. Gayunpaman, kung ang lahat ng inaalala ko ay tubo at hindi masyadong nagmamalasakit sa pamilya, kung gayon hindi ako ang pinakamahusay na kasosyo sa kanya. Kaya nga sinabi ko na imbes na kumpirmahin ang petsa ng kasal, narito siya para magdesisyon kung gusto niyang makatrabaho tayo. Isa-isang ipinaliwanag ni Nuzhan ang lahat ng kanyang haka-haka, at sapat na iyon para pigilan si Jessie sa kanyang mga landas. Malinaw na walang ideya si Jessie na ang isang taong kasing bilis ng ulo ni Shingon ay magkakaroon ng napakaraming hidden agenda. Parang masyado ko silang minamaliit noong nakaraan, pagtatapos ni Jessie. Ang mga Islanders ay palaging isang medyo nagsasalakay na puwersa mula pa noong una, sabi ni Nuzhan. Kaya lang, depende sa panahon, kailangan o hindi na kailangan itago ang mga ambisyon. Sa kabutihang palad, kailangan nilang pigilan ang kanilang mga ambisyon sa panahong ito. Kaya't ginawa ni Shingon ang lahat ng mga bagay na maaaring mahirap makita. Pagkatapos nito, gayunpaman, maniniwala si Shingon na ang ating pamilya ay talagang gustong makipagtulungan sa kanila. Nakagawa tayo ng tamang hakbang sa pagkakataong ito. Sumimangot si Jessie at sinabing, pero, karapat-dapat bang isakripisyo si Yvonne para lang gawin ito? Napatingin si Nuzhan kay Jessie. Nasabi ko na ba na gusto ko siyang isakripisyo? Grow up. You're looking down on me if you think I'm doing this just to trick the Islanders. Humanap ng paraan para ipaalam kay Harvey ang nangyari dito ngayon sa pinakaangkop na oras. Ipaalam sa kanya na kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa pagpigil sa isa sa atin nang hindi binibigyan siya ng naaangkop na katayuan. Dahil ayaw nilang ipaliwanag ang kanilang mga sarili hanggang dito, bibigyan ko sila ng paliwanag. Ramdam ni Jessie ang puot sa mga salita ni Nuzhan. May gusto siyang sabihin, ngunit tumigil sa huling sandali. Nang sumulpot si Harvey sa pasukan sa harap ng Sky Corporation, ito ang araw matapos makipagkita ang Xavier sa mga taga-isla. Matagal na siyang hinihintay ni Ray, Tyson, George at ng iba pa. Nang makita nila si Harvey na paparating ay binati nila si Harvey ng magalang. Ang ilan sa kanila ay naghanda pa ng lahat ng uri ng mga mahiwagang bagay upang subukang itakwil ang anumang sumpa na bumabagabag kay Harvey. Mapait na ngumiti lang si Harvey at sinabing, hindi na kayong lahat mga bata. Hindi nyo ba naisip na medyo isip bata na gawin nyo ito? Matapat na ngumiti si Ray, this is not for you, sir. Miss Yvonne prepared this for you. Totoo ba? Tumango si Harvey. Sa mga sumunod sa kanya, si Yvonne lang ang detail-oriented. Nasaan siya? Bumalik si Yvonne sa tirahan ng Xavier kagabi, pero hindi pa siya bumabalik. Tahimik na sabi ni Ray kay Harvey. Sa tirahan ng Xavier, kailangan ba niya ng ganito katagal? Tanong ni Harvey. Masama ang kutob niya dito. Nang iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta ng personal sa tirahan ng Xavier, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni George habang tahimik siyang nakatayo sa gilid. Bababa na sana si George, ngunit nang makita kung sino ang tumatawag, nagpasya siyang sagutin ito sa harap ni Harvey. Nang marinig ang boses mula sa kabilang banda, bahagyang napakunot ang noo ni George. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Harvey at nagtanong, Sir, may problema tayo. May nangyaring kawili-wili habang sinusubaybayan namin ang Martial Arts Alliance.
Isang taga-isla na nagngangalang Shingen Tokugawa ang nanguna sa mga piling tao ng sekta ng Shintoe upang hamunin ang alyansa. Sa 48 na natatanging kabataang pinili ng alyansa, kalahati ang natalo. Marami sa kanila ang natalo sa isang galaw. Nawala na ang lahat ng dignidad ng Country H Martial Arts Alliance sa pagkakataong ito. Nagulat si Harvey at ang iba pa nang marinig ang balita mula kay George. Nagulat si Harvey. Hindi na niya masyadong pinansin ang alyansa matapos sumama sa kanyang panig si Charlotte. Noon pa man, alam ni Harvey na ang mga sumapi sa alliance ay mga batang elite mula sa martial training grounds at mga pamilya. Hindi lamang sila nanggaling sa mayamang background at may mga pambihirang talento, ngunit sila rin ay may mataas na kasanayan sa kabila ng kanilang murang edad. Lahat sila ay may magandang kinabukasan, ngunit natalo sila ng isang taga-isla sa isang galaw lang. Tanga, kailan pa naging ganoon kalakas ang mga Islanders? Ang pinakamahalaga, ang status ng Country H's Martial Arts Alliance ay medyo mataas sa internasyonal na komunidad sa kasalukuyan. Ang alyansang ito ay isa rin sa kasalukuyang Big Five Director. Gayunpaman, ganap silang napahiya ng mga taga-isla. Kung magiging headline ang usaping ito, masisira ang reputasyon ng alliance. Kung magiging mas seryoso ang mga bagay-bagay at bumagsak ang iba pang 24 na outstanding athletes, ang Martial Alliance ng Country H at ang martial arts community ay magiging katatawanan. Alam ni Tyson kung gaano kaseryoso ang bagay na iyon, at sinabi niya, "George, hindi mo ito maaaring gawing biro." Huminga ng malalim si George. "Alam mo hindi ako magbibiro tungkol sa mga bagay na ganito." Ayon sa mga ulat, kalahati ng mga kalahok sa martial arts tournament ay tumanggap ng mga hamon mula sa mga taga-isla. The letters were written in a very provocative manner, saying that refusing would be the same as admitting defeat. Ang mga martial artists na ito ay natural na ayaw tanggapin iyon dahil sa kanilang pride, kaya nilalabanan nila ang mga taga-isla pagkatapos tanggapin ang hamon. Pero pagkatapos ng 24 rounds, tuluyan na silang natalo. Higit sa lahat, naghanda pa ang mga Islanders ng media at videographers para i-broadcast ang kanilang laban. Inihayag pa ni Shingen, ang nasa likod nito, na patuloy nilang hamunin ang lahat ng magagaling na atleta sa Country H. Nais nilang patunayan na ang mga Islanders ang pinakamalakas sa mga bansa sa silangan, at walang sinuman sa bansa H ang maaaring umamon sa kanila. Ang bagay na ito ay sumabog sa eksena ng lokal na media. Maraming tao ang tinatalakay ito sa internet. Nagpatuloy ang paliwanag ni George kay Harvey at sa iba pa. Ang sabi ng ilan sa kanila, tiyak na gumamit ng tricks ang mga taga-isla para mapanalunan ang lahat ng 24 na hamon. Sabi naman ng iba, ang mga tinatawag na young elites ng martial arts training grounds at mga pamilya ay tahol lang na walang kagat-kagat. Lahat sila ay ginamit at nawasak sa isang galaw lang. Mayroon ding mga naniniwala na ang tinatawag na martial arts sa bansa H ay performance arts lamang at walang lugar sa aktwal na labanan. May mga nagsabi pa na ang Martial Arts Alliance ng bansa H ay walang karapatan na maging isa sa 5 direktor, at dapat silang magbigay daan sa iba kung sila ay masyadong mahina. Bilang conclusion, ang reputasyon ng alyansa ay ganap na nasira pagkatapos nito. Nabalitaan ko pa na halos atakihin sa puso ang isang elderly mula sa alliance dahil sa galit. Nagawa lang niyang kumalma pagkatapos ng ilang oras sa ospital. Tumango si Ray. Hindi ako bahagi ng komunidad ng martial arts, ngunit naiisip ko kung gaano ito kagulo. Kung hindi natin malulutas ng maayos ang bagay na ito, hindi lamang magiging biro ang alyansa, ngunit ang mga lugar ng pagsasanay ng alyansa ay agad ding magiging katatawanan. At sa naiintindihan ko tungkol sa matatandang lalaki na namumuno sa alyansa, malamang napipiliin nilang hilingin sa natitirang 24 na iwasan ang hamon na baka matalo silang lahat. Gayunpaman, ang pagpili na gawin ito ay lalo lamang makasisira sa reputasyon ng alyansa. Nagiging komplikado ito. Sabi ni Harvey, hindi lang tuluyang masisira ang reputasyon ng alyansa, kundi maging ako ay magiging isang taong kinasusuklaman ng publiko dahil ako ang kinatawan ng alyansa.
Ang pinagtataka ko ay kung ang mga taga-isla ang pupunta para sa akin, o sadyang hinahamon ang alyansa. O, mayroon bang gustong magpagulo sa akin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga taga-isla? Natigilan sina Tyson, Ray, at ang iba pa sa narinig. Nakalimutan nila ang posibilidad na iyon. Hindi pa ganap na nagkakaisa ang Self-Defense Alliance ng bansa H, at marami ang may negatibong opinyon tungkol kay Harvey bilang kinatawan. Kahit na sa tulong ni Charlotte, karamihan ay nabigo pa rin kay Harvey. Kung talagang ginawa nila ito para lang mawala siya, kung gayon nakagawa sila ng isang mabigat na kasalanan. Ano man ang mangyari, kailangan nating harapin ito ngayong nangyari na ang bagay na ito, sabi ni Harvey pagkatapos mag-isip tungkol dito. Madali lang ang bagay na ito, sa totoo lang. Kailangang talunin ng isang tao ang lahat ng mga elite mula sa Shinto Way na humahamon sa atin. Dahil sa laki ng problemang ito, kung kaya nating talunin ang lahat ng mula sa Shinto Way, ang martial arts community nitong island nation ay mapilayan. Sa ganoong paraan, ang Martial Arts Alliance ng ating bansa ay magiging isa sa 5 great directors ng walang anumang alalahanin mula ngayon. Iyon ang perpektong paraan upang harapin ito. Ang lahat ng iba pang mga opsyon ay hindi malulutas ang problemang ito minsan at para sa lahat. Sa ngayon, kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat. Alam na alam ito ng matatandang lalaki mula sa Elder Group, hindi ba? Nakangiting sabi ni George, tama ka syempre, sir. This is indeed the best way to deal with this. Sa mga nakalap kong balita, may nagmungkahi nito habang nag-brainstorming para sa solusyon. Gayunpaman, ang mga elder na pinamumunuan ni Elder Lee ay tila tutol dito. Sabi nila kapag natalo ang sinumang tumanggap sa susunod na hamon, tuluyang mawawasak ang alyansa. At ang lahat ng matatanda sa Elders Group ng henerasyong ito ay dapat naganap na managot sa kabiguan na ito. Sa ganitong sitwasyon, walang sinuman sa Elder Group ang nang-ahas na pilitin ang natitirang 24 na kabataang elite na lumaban, sabi ni George. Tumango si Tyson. Sir, naniniwala ako na kung ang Shinto Way ng Island Country ay lumitaw at hinamon ang alyansa sa oras na ito, nangangahulugan ito na sila ay dumating na handa. Malamang na naimbestigahan na nila ang 48 na kabataang iyon at alam na nila ang lahat tungkol sa kanilang mga kakayahan, personalidad, at maging ang mga kahinaan. Buo ang tiwala nila na kaya nilang talunin silang lahat. Kung hindi, ang Shinto Way ay hindi magiging ganito. Lalo na kapag ang mga taga-isla ay nabigo sa panahon ng mga salungatan sa ating bansa nitong mga nakaraang panahon. Sa kasalukuyan, ang mga pagkakaiba ng opinyon sa loob ng Island Country ay medyo malaki. Ang ilang mga tao ay naniniwala na dapat silang gumawa ng kapayapaan, habang ang iba ay naniniwala na dapat silang lumaban hanggang sa wakas. Kung matatalo ang Shinto Way, makikinabang ang diplomatic faction sa loob ng Island Nation. Kaya naman hindi matatalo ang Shinto Way sa hamon na ito. Kung isa sa alang-alang natin ang mga bagay sa ganitong liwanag, wala sa 48 na tinatawag na prodigy ang makakatalo sa mga elite ng Shinto Way. Tumango si Harvey. Mayroong 79% na pagkakataong tama ka. Ang Shinto Way ay isinasapanganib ang lahat ng mayroon sila sa pag-asang mapilayan ang ating martial arts community. Pagkatapos ay sinabi ni George, sa palagay ko ay hindi lang nila gustong pilayin ang komunidad ng martial arts, sir. Gaya ng sinabi ni Tyson, ang kanilang pangunahing layunin ay malinaw na sirain ka. Shindan Way, Shinkage Way, Nen Way, Abito Way. 5 sa 6 na magagaling na paaralan ng Island Nation ang natalo sa iyo. Ang iyong reputasyon ay sapat na upang paiyakan ang mga bata sa martial arts community ng Island Nation. Kung hindi ka nila sisirain, ikaw ang palaging magiging pinakamalaking balakid na pumipigil sa pag-usbong ng 6 martial arts colleges ng Island Nation sa loob ng mga dekada. Ikaw ang pinuno ng martial community ng Island Country, at nag-cruise ang landas mo sa kanila noong nakaraan. Walang duda na ang Shinto Way ay galit na galit sa iyo, Ginoo. Ngunit dahil sa ginawa mo noon, ayaw nilang magkaroon ng direktang salungatan sa iyo. Kaya naman sinubukan nilang alisin ka sa ganoong pakana. Para sa mga taga-isla at Shinto Way,
kaya nilang pumatay ng isang ibon. Napabuntong hininga si Harvey at sinabing, mukhang alam ng mga taga-isla na napakasama ng relasyon ko sa Marshall Alliance, at hindi sila hihingi ng tulong sa akin. Gusto pa nga nilang tapusin to bago pa ako makatanggap ng balita. Hindi naman ako makakapag-react kahit nalaman ko na diba. Tumango si George. Sa mga impormasyong nakalap natin sa ngayon, parang ganoon na nga ang nangyari. The Martial Arts Alliance has shown no signs of tell you about this. Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabing, karaniwan, kung hindi sasabihin sa akin ng alyansa ang tungkol dito, magpapanggap akong hindi ko narinig o alam ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, hindi ako katulad ng mga duwag na iyon. Kung hindi nila sasabihin sa akin, sa palagay ko ay dapat akong maging mas maagap. Magpadala ka ng mensahe sa Shinto Way. Sabihin mo sa kanila na magkita tayo sa pinakamataas na punto sa Forbidden City. Hamanin ko ang mga elite ng Shinto Way bilang mga kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Bansa H. Maaari nilang piliin na hindi sumama, ngunit nangangahulugan iyon na kailangan nilang aminin ang kanilang sarili bilang pinakamahina sa Island Nation. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6425. Hinding-hindi dapat. Ang Shinto Way ang pinuno ng 6 martial arts schools ng Island Nation. Narinig ko na ang Shinto Way ay nagtala ng marami sa kanilang mga pamamaraan ng pagpatay na mula pa noong Warring States period, at sila ang tanging paaralan na kinikilala ng Island Nation Royal Family. Narinig ko rin na ang mga diskarte ng sekta na ito, kung ganap na pinagkadalubhasaan, ay magbibigay daan sa kanila na makipag-usap sa mga espiritu ng Island Nation. Hindi matalino para sa atin na tutulan ang isang paaralang tulad nito, kaya hindi natin dapat tanggapin ang susunod na hamon. Not to mention, they were fully prepared while we were completely caught off guard. How could we win? Na-check ko na rin ang 24 na elites na lumaban noon. They were from training grounds or martial arts families, but they were all the best among the youths in our country, but they didn't even last one round. Paano tayo lalaban sa ganitong sitwasyon? Paano natin susubukan na manalo sa laban? Sa kaloob-looban ng Singer Stage, isang grupo ng matatanda na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakaupo sa paligid ng isang round table. Ang isa sa kanila ay nagpahayag ng kanyang opinyon ng buong puso. Hindi natin tatanggapin ang hamon na ito. Magdahilan lang. Halimbawa, sabihin natin na tayo ay isang sinaunang bansa na puno ng kaugalian, at mas gusto nating manalo sa pamamagitan ng hindi marahas na paraan at diplomasya. Gumastos ng pera at ipakalat ito sa internet, naaakit sa atensyon ng mga tao. Pagkalipas ng ilang panahon, sino ang makakaalala nito? Pero kung tatanggapin natin ang hamon na ito, wala nang masasabi kung mananalo tayo, at mas lalakas pa ang reputasyon natin. Pero paano kung matalo tayo? Sino ang makakalutas nito? Sino ang makakatanggap ng responsibilidad? Hindi lang masisira ang reputasyon ng alliance, kundi paano mabubuhay ang Sacred Martial Arts Training Grounds pagkatapos ng ganitong kahihiyan. Kaya't iminumungkahi ko na huwag nating pansinin ang lahat ng hamon na inilabas ng Shinto Way. Magpanggap na lamang na hindi natin ito natanggap. Maaari rin nating alisin ang mga ito at ibalik sila sa Island Nation sa pamamagitan ng diplomatikong paraan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang mga visa ay nag-expire na. Marami sa group of elders ang tumango bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang sinabi ng pinuno ng asosasyon na si Madden Lee. Sa kanilang edad, mas pinili nilang pumili ng mga hindi gaanong peligrosong paraan kapag nahaharap sa mga ganitong sitwasyon. Maaari silang magretiro sa loob ng ilang taon, plus, sinong makakaalala nito noon? Tungkol naman sa alyansa na nawalan ng reputasyon. Iyon ang reputasyon ng alyansa, hindi sa kanila. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo, Mr. Chairman. Isang batang boses ang umalangaw sa matanda. Lumingon ang lahat at nakita ang nag-iisang binata sa kanila. Siya ang kasalukuyang pinuno ng Heaven's Gate Martial Training Grounds, si Prince Gibson.
Nilalaro ni Prince ang tasa ng kape sa kanyang kamay, at sinabing, ang ating bansa ay palaging sentro ng kontinenteng ito. Tinatawag pa natin ang bansa ng isla na bansang barbarian noong sila ay isang basal na bansa ng ating bansa. Baka nagmula pa sa ating bansa ang martial arts ng isla. Given that history, how could we possibly give up on the island nation? Hindi ka ba nahihiya sa lahat? Ano ang silbi ng pagtanggi na harapin ang hamon at pagsisinungaling sa ating sarili? Nakakahiya. Siyempre, may posibilidad na mawala ang lahat kung tatanggapin natin ang hamon. Baka masira natin ang reputasyon ng Martial Arts Alliance. Gayunpaman, kahit papaano ay naglakas loob tayong harapin ang mga hamon ng direkta. So what if we lose? At least we've told them that we're brave. But if we refuse to accept their challenge, we'll only be known as cowards whenever anyone brings this up in the future. Kung ipapakalat ng mga taga-isla ang balitang ito sa buong mundo, hindi lamang ang alyansa ang mapapahiya, kundi maging ang buong bansa ay hindi rin makakaligtas sa kahihiyan. Hindi dapat mawala ang respeto at kaluwalhatian na ipinaglaban ng mga mamamayan at mandirigma ng ating bansa dahil lamang sa tumangging lumaban ang alyansa. Not to mention, the reason why the Martial Arts Alliance was to let the world about the martial arts strength of our country's martial arts strength, so that we can go further. Pero kung wala man lang tayong loob na tumanggap ng challenge mula sa isang taga-isla, anong karapatan nating tawagin ang ating mga sarili na miyembro ng Martial Arts Alliance ng Country H? Lalong lumamig ang ekspresyon ni Prince nang sabihin niya ang huling bahagi. Sa makatuwid, naniniwala akong dapat mong bawiin ang iyong mga salita, Chairman. Ano man ang mangyari, dapat tayong lumaban sa mga taga-isla. Prinsipe Gibson, tama ba? Tumingin si Madden kay Prince ng malamig na mga mata. Ang Heaven's Gate ay isa sa pinakamahina sa lahat ng Divine Martial Training Grounds, at ikaw mismo ang nakakaalam kung gaano kakalakas. Ang tanging dahilan kung bakit ka naging isa sa mga elders sa group of elders na ito ay salamat sa pagsusumikap ng iyong mga ninuno. At ang isang tulad mo ay naglakas loob na hamunin ang aking paghatol. Ibinagsak ni Madden ang mga kamay sa mesa, galit na tinitigan si Prince. Napakadali mong sabihin yan. Akala mo ba wala kaming lakas ng loob? Na masyado kaming natatakot na labanan ito? Naisip mo na ba na mas marami na kaming nakita kaysa sa nakita mo? Na mas marami pa kaming naranasan kaysa sa iyo? Ang tanging dahilan kung bakit ko ginawa ang mungkahi na iyon ay dahil nakita namin ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig. Alam namin na ang magic ng Shinto Wei ay mas malakas kaysa sa atin sa tournament na ito. Medyo tuso din sila, yung mga sumasali lang sa tournament. Ngayon sabihin mo sa akin, paano tayo makakalaban at makakaganti? Wala sa natitirang 24 na koponan ang makakaligtas kahit isang round. Kahit naiwasan natin sila ngayon, hindi ibig sabihin na iiwasan natin sila sa hinaharap. Kapag natapos na ito, mag-iisip tayo ng paraan para makapaghiganti sa kanila at hamunin sila. Doon lang malalaman ng mundo kung gaano kalakas ang Martial Alliance ng ating bansa. Dapat alam natin kung kailan tayo susulong at kung kailan aatras. Kahit na ang isang general ay dapat matutong magpakumbaba bago siya mamuno ng isang hukbo. Hindi ka ba makapagtiyaga at hayaan itong mamatay sandali? Isa ka pa ring walang muwang na binata. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mundong ito. Pinaninindigan ko pa rin ang mungkahi ko na tanggihan natin ang hamon. Gagantihan natin sila sa insultong ito sa hinaharap. Nang marinig ni Prince ang mapagmataas na pananalita ni Madden, malamig siyang tumugon. Ibig mong sabihin na ikaw ay nasa tama, ngunit naisip mo na ba ang isang bagay? Kapag nasira ang puri ng komunidad ng martial arts ng ating bansa, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong maghiganti. Dapat tayong matuto sa ating mga pagkakamali at lumaban sa mabuting paraan. Walang kinabukasan sa pagmamakaawa. Enough! Huwag ka nang magsalita, sabi ni Gaspar nang makita niya ang grupo ng mga matatanda na muling nahulog sa kaguluhan. Bilang isang elder ng Martial Alliance, si Gaspar ay isang veterano sa Alliance.
Siya ay lubos na iginagalang sa kanyang mga kasamahan. Lahat ng partido ay dapat magpakita ng paggalang sa kanya. Nang magsimula siyang magsalita, lumingon ang lahat sa kanya. Kumpara sa dati niyang mayabang na sarili, mukhang pagod si Gaspar ngayon. May nakita pa silang mahinang marka sa kanyang mukha. Gayunpaman, walang nagsabi tungkol dito. Hindi na kailangang ibunyag ang lahat sa ilalim ng araw. Walang pakialam si Gaspar sa iisipin ng ibang tao. Pakiramdam niya ay nirerespeto siya kapag ang taong kasing gulo ni Prince ay walang sinabi laban sa kanya. Matapos mag-isip sandali, nilingon niya si Madden at sinabing, "Madden, ikaw ang organizer ng tournament. Alam mo kung gaano kalakas ang mga kalahok. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ilan sa kanila ang may chance laban sa Islanders?" Huminga ng malalim si Madden at umiling. Wala ni isa. Ang dahilan kung bakit namin ginanap ang torneo na ito ay para pumili ng isang binata na may malaking potensyal na pumalit kay Harvey bilang kinatawan. Ang mga medyo mas matanda, sikat, o naliligaw ay hindi nakapasok sa paligsahan na ito. Lahat ng kalahok sa torneo na ito ay mga taong maaari nating panatilihin sa ilalim ng ating kontrol, ngunit nangangahulugan din ito na wala sa mga tunay na namumukod tangi ang hindi sumasali sa torneo. Kung ang natitirang 24 na tao ay talagang lalaban sa mga elite ng Shinto-wei, madali silang matatalo. Handa akong isuko ang sarili kong apelyido at sumama sa iyong pamilya kung mananalo sila. Napamulat ng mata si Prince nang marinig ang sinabi ni Madden. Parehong magkaparehas ang apelyido ni Madden at Gaspar, so what's the point? Hindi naman sa takot ako sa Islanders, pero alam kong walang chance laban sa kanila. Kung 10 outstanding young men or 4 kings ang part ng 24-man squad, I will be willing to give it a try. But from the way things are going, napakaliit ng chance na magtagumpay tayo. Nang marinig ni Gaspar ang sinabi ni Madden, nagsimula siyang bumulong sa sarili, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi ba tayo maaaring magpadala ng isa pang piling tao upang palayasin siya? Umiling si Madden. Hindi pwede. Mula sa sulat na ipinadala ng Shinto-wei, lahat ng kabataang dumating ay katatapos lang sumali sa Island Nation Holy Sword Tournament. Sila ang pinakamagaling sa kanilang henerasyon. Makatarungan lang na hamunin nila ang mga kandidatong sumali sa ating martial arts tournament. Kung nagpadala tayo ng iba, talo na tayo. Kaya lang base sa sitwasyon ngayon, matatalo tayo kung tatanggapin natin ang hamon. Napabuntong hininga ang lahat sa elder group matapos marinig ang sinabi ni Madden. Lahat sila ay naniniwala na walang pagkakataon para sa kanila na ibalik ang mga bagay-bagay. Sinong nagsabing natalo tayo? Ngumiti ng nakakaloko si Prince. Nakalimutan mo na ba na may isang tao na maituturing na bahagi rin ng torneo na ito? Ang mga taga-isla ay makakalimutan ang manalo kung gusto niya tayong tulungan. Sino yun? Kusang tanong ni Gaspar, ang kinatawan ng Self-Defense Alliance ng ating bansa, si Harvey, malinaw na sabi ni Prince. Ang huling natitirang kalahok mula sa kasalukuyang torneo ay hahamunin si Harvey sa huling round. Mula sa puntong iyon, si Harvey ay isa rin sa mga kalahok sa torneo na ito. Sa kanya, madali nating makakaharap ang Shinto-wei. Napatingin tuloy si Prince kay Gaspar ng makahulugang tingin. Elder, I'm sure you have first-hand experience in understanding Harvey's strength. You believe he's enough to face the Shinto-wei, right? That's why, what we need to do right now is not have a meaningless argument. Sa halip, dapat nating tulungan si Harvey, anuman ang halaga. Nang marinig ni Gaspar ang pangalan ni Harvey, mabilis na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ramdam na ramdam pa niya ang sakit sa mukha niya nang maalala niyang sinampal siya ni Harvey noon lang. Samantala, nagsimulang isaalang-alang ito ng iba pang matatanda. Ang ilan sa kanila ay hindi masyadong natuwa sa pagiging kinatawan ni Harvey. Ang ilan sa kanila ay napanalunan ni Charlotte. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang madaling magsalita ng kanilang isip sa isang sitwasyong tulad nito. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, dahan daw ang sinabi ni Madden, totoo na si Harvey ay maaaring ituring na isa sa mga kalahok sa torneo na ito,
at alam nating lahat na siya ay maaaring ituring na mahusay sa mga kabataan. Nang hinamon kami ng koponan mula sa bansa ko sa Floatwell, nagawa niyang ibalik ang tubig sa kanyang sarili. Kailangan nating magkaroon ng higit na kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan mula sa panig na iyon. Kinuha ni Madden ang tasa ng kape sa harapan niya at humigop bago tumahimik sandali. Gayunpaman, ang sitwasyon natin ngayon ay iba sa nakaraan. Ang komunidad ng martial arts ng bansa ay bumagsak, at ang 3 malalaking templo ay umiiral sa pangalan lamang. Ang island country ay iba. Palagi nilang pinanatili ang diwa ng Bushido, at mayroon silang hindi mabilang na makapangyarihang mga elite na kumalat sa 6 na paaralan. Bilang mga pinuno ng 6 na paaralan, ang kapangyarihan ng Shinto Wei ay malayo sa ating imahinasyon. Nabalitaan ko na para hamunin tayo sa pagkakataong ito, tinipon pa nila ang lahat ng mga prodigy sa Shinto Wei na aktibo sa loob ng 1 dekada at nagsagawa ng Holy Sword Tournament para mapili nila ang nangungunang 12 elite. Ang ilan sa kanila ay umabot na sa lakas ng isang God of War. Dapat maintindihan ninyong lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Sigurado akong si Harvey ay nasa parehong antas ng ilan sa mga humahamon. Siguro ay maaari pa siyang maka-score ng ilang panalo para sa atin sa hamon na ito. Pero ilang beses kaya siyang manalo. Ang 12 elite na dinala ng Island Nation ay ang pinakamagaling sa lahat ng mga batang true warriors nila. Matatalo ba niya silang lahat? Kung may iilan pa tayong prodigy sa level ni Harvey, sigurado akong makakalaban natin sila. Pero kung si Harvey lang, hindi uubra. Paano natin mailalagay ang lahat ng pressure kay Harvey na mag-isa? Maaari ba nating ipagkatiwala ang libu-libong taon ng kaluwalhatian ng komunidad ng martial arts na ito? Kaya ba niyang pasanin ang bigat ng tiwala na iyon? Sabi ni Madden. Nagdala siya ng tono ng katotohanan at pagiging objectivity na hindi alam ni Prince kung paano tutugon. Totoong nagtiwala siya sa lakas ni Harvey, ngunit totoo rin na ang Shinto Way of the Island Nation ay hindi isasakripisyo ang mga elite nito ng walang dahilan. Nang marinig ni Gaspar ang sinabi ni Madden, ang kanyang mga labi ay kumerbo sa isang mahinang malamig na ngiti na hindi mapapansin ng sinuman. Gagawin ni Gaspar ang lahat para pigilan si Harvey na magkaroon ng pagkilala, lalo na kapag ang pangunahing layunin ng torneo ay alisin sa kanya ang kanyang titulo bilang kinatawan. Kung si Harvey ang magliligtas sa kanila mula sa mahirap na sitwasyong ito, ang tournament na ito ay magiging kasangkapan upang matulungan si Harvey na makilala. Pagkatapos noon, ang kanyang katayuan sa alyansa ay magiging napakalakas at wala nang makakahawak sa kanya. Iyon ay isang bagay na hindi matanggap ni Gaspar at ng iba pa. Bilang isang taong nagmula sa training ground, hindi nila hahayaang maging sa iba ang dapat na sa kanila. Not to mention, napakabata pa ni Harvey. Kung permanente siyang magiging kinatawan, mananatili siya sa posisyong iyon sa loob ng mga dekada. At pagkatapos ng lahat ng mga dekada na iyon ay lumipas, ang mga lugar ng pagsasanay ay magkakaroon pa rin ng sasabihin sa loob ng alyansa. Gayunpaman, nang magsasara na si Gaspar sa isang huling talumpati para tanggihan ang pakikialam ni Harvey, may nagbukas ng pinto sa meeting room. Isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas ang tumakbo, at balisa. Elderly, Mr. Chairman, everyone, we have a big problem. A very big problem. Nagmensahe na si Harvey sa Shinto Way, nalalabanan niya ang Shinto Way sa Forbidden City Peak makalipas ang 7 araw. Natigilan ang lahat ng marinig ang sinabi ng matanda. Si Gaspar ay likas na bamulong, ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos ay sinabi ni Madden, ibig sabihin, ibinalita ni Harvey na lalabanan niya ang lahat ng 12 challenger sa peak ng Forbidden City, ang pinakamataas na punto sa Forbidden City. Gusto niyang malaman ito ng buong mundo. That bastard. Hinampas ni Gaspar ang mesa, at agad na nahulog ang tasa at nabasag. Katawa-tawa, this is simply ridiculous. Harvey, anong laro sa tingin niya ito? Isang role-playing game. How dare he say something like that? Kaya ba niya lahat ng responsibilidad niya? Paano niya sasagutin ang alliance at lahat ng training grounds? This is simply ridiculous.
Namutla din ang mukha ni Madden. Anong karapatan ni Harvey na mag-announce ng ganyan? Maaari ba siyang kumatawan sa buong alliance? Tumango ang lahat ng matatanda at nagsimulang sumpain si Harvey, na para bang ang pagharap niya sa hamon ay isang malaking pagtataksil at kawalang galang. Habang nagmumura ang mga matatanda, humigop si Prince sa kanyang kape, saka inilapag ang kanyang tasa sa mesa. Agad na napukaw ng tunog ang atensyon ng lahat, sabay-sabay silang napatahimik. Gusto ng lahat na ilabas ang galit kay Prince, ngunit hindi niya pinansin ang mga masasamang tingin nito at ngumisi. Elders, elderly, may nakalimutan ba kayo? Si Harvey talaga ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng ating bansa. Sa madaling salita, siya ang pinuno ng alliance. Gaano man kalaki ang ayaw ninyo sa kanya at gusto ninyong tanggalin siya sa kapangyarihan, basta siya ay kinatawan ng alyansa, may karapatan at awtoridad siyang tanggapin ang hamon na ito. Mataas din ang status niya para kumatawan sa atin sa pakikipagkompetensya sa island countries. Alam kong ayaw niyo sa kanya at marami sa inyo ang gustong ibagsak siya, pero wala sa inyo ang may karapatan o awtoridad na pigilan siya laban sa mga taga-isla sa pagkakataong ito. Walang sinuman sa inyong duwag ang makakapigil sa kanya. Kabanata 6430. Ang mga plato ng mahusay na pagkayari na panghimagas ay inihanda sa mesa, ang bango ay matamis. Hindi man lang siya ginalaw ni Prince. Sa halip, hindi niya napigil ang magsalita ng masaya. Harvey, I mean, Mr. Harvey, malamang hindi mo alam na nagkaroon ako ng pinakamagandang araw sa buhay ko ngayon. Halos ipahiya ko sa publiko ang lahat ng matatandang lalaki sa elder group. Ano pa ba ang silbi ng mabuhay hanggang sa hinog na katandaan kung ang iniisip lang nila ay tumakas ng hindi nakikipaglaban? Paano sila nakaisip ng ganoong ideya? Sayang lang at hindi ako kasing lakas mo. Kung nasa akin ang lakas mo, nabasag ko na ang mga ulo nila sa sahig. Sa tapat ni Prince ay si Harvey, na nakahawak sa kanyang tinidor sa hangin. Nakita niya kung paano tumalsik ang laway ni Prince sa dessert na nasa harapan niya. Walang sabi-sabi, ibinaba niya ang tinidor. Ilan sa mga senior na ito sa tingin mo ang gustong lumaban? Sabi ni Harvey. Wala pang isang ikatlo, sabi ni Prince pagkatapos mag-isip sandali. Kung walang handang lumaban, hindi man lang sila mag-abala sa pagdaraos ng pagpupulong na ito. Sa kasamaang palad, ang mga taong may kontrol sa elder group, si Madden, at Elder Gaspar ay pawang mula sa magkasalungat na grupo. Kaya naman hindi marami ang hayagang sumalungat dito. Ako ang na-encourage na maging sakripisyong tupa at direktang ipahayag ang aming oposisyon, ngunit hindi ito kahanga-hanga tulad mo. Hindi mo sila pinansin at agad na nag-anunsyo ng laban sa Shinto Way. Pagkatapos ng laban na ito, ang iyong katanyagan sa loob ng alyansa ay aabot sa tugatog nito, at ang mga matandang geezers na iyon ay hindi na magagawang magbanta sa iyong posisyon kahit na humawak sila ng 100 tournament. Sabi lang ni Harvey, to be honest, wala akong pakialam sa posisyon. Hindi naman ako ganoon ka-interesado, ngunit hindi sumuko ang mga taga-isla sa ating bansa. Kung hindi natin sila buburahin, hindi nila malalaman kung gaano tayo kalayo. Nga pala, madali bang umamin ang mga matatandang yan? Hahayaan ba nila akong labanan ang mga taga-isla ng ganoon kadali? Hindi bagay sa personalidad nila. Nag-thumbs up si Prince kay Harvey. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga tao sa Heaven's Gate na magaling ka rin sa diskarte. Nakita mo na ang mga personalidad ng mga matandang geezers na iyon. Kahit nalubusan ko na silang pinahiya, ginamit pa rin nila ang taunang pribilehyo ng Elder Group para ipatawag ang 4 na hari ng alyansa para subukan ang level mo. Sabi nila, kung matatalo mo ang 4 Kings, wala silang pakialam at ibibigay ang buong suporta nila laban sa Islanders. Pero kung hindi ka manalo laban sa 4 Kings, direkta silang susuko para hindi na bumagsak ang kanilang reputasyon pagkaraan ng 7 araw sa Forbidden City. Walang pakialam na tumingin si Harvey kay Prince at sinabing, sobrang hirap nilang sirain ako, pero 3 lang sa 4 na hari ang naruroon, di ba? Matapang pa ba si Callum para labanan ako? Tumango si Prince. Totoo iyon. Pero Sir York,
wala sa 4 na hari ng henerasyong ito ang ordinaryo. Bukod kay Callum, bawat isa sa 3 ay ang cream of the crop mula sa kani-kanilang sacred martial training grounds. Dapat kang mag-ingat.